Ang industriya ng sining at libangan sa Pilipinas ay binubuo ng mga makukulay na kwento ng tagumpay, pagsubok at muling pagbangon ng mga kilalang personalidad na nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga manonood. Isang mahalagang pangalan sa larangang ito ay si Maureen Larrazabal, isang kilalang artista, komedyante, mga awit at modelo na nagpakita ng kaibang galing sa telebisyon at pelikula. Sa kabila ng mga ngiti at katatawanan na kanyang dinadala sa mga tanyag na programang tulad ng Bubble Gang at Pepito Manaloto, ang kanyang totoong buhay ay naglalaman ng personal na hamon na hindi madaling lampasan. Isinilang si Maureen Larrazabal noong 23 ng Setyembre 1979 sa Cebu. Lumaki siya sa isang kapaligiran na may pagpapahalaga sa sining at ang kanyang natural na ganda at talento sa pag-awit ay naging maagang indikasyon ng kanyang potensyal sa mundo ng libangan. Bago pa man siya nakilala sa harap ng mga lokal na kamera, ang kanyang karera ay nagsimula sa larangan ng musika kung saan siya ay naging bahagi ng Big Deal Band. Kasama ang pangkat na ito, siya ay naglakbay at nagtanghal sa iba't ibang bansa sa loob ng 10 taon. Isang karanasan na nagpatala sa kanyang kumpiyansa sa ibabaw ng entablado at nagbigay sa kanya ng sapat na kahandaan para sa mas malaking mundo ng showbiz. Ang kanyang pagiging bokalista ay nagbukas ng mga pinto upang mapansin siya ng mga talent scout at mga producer sa Maynila na nag-akay sa kanya upang subukan ng mas malawak na oportunidad sa telebisyon at pelikula sa kanyang pagbabalik bansa. Ang pagpasok ni Maureen Larrazabal sa industriya ng showbiz sa Pilipinas ay naganap noong huling bahagi ng dekada 90, partikular noong taong 1999. Nagsimula siya sa pamamagitan ng paglalabas sa mga patalasta sa telebisyon tulad ng Clown, Kundura Refrigerators at Hyrodoid para sa Skin Reborn. Ang kanyang unang sabak sa malaking screen ay sa pelikula ng Viva Films na pinamagatang Strict Ang Parents Ko, kung saan nakasama niya sina Amanda Page at Gary Estrada. Bagamat hindi niya natapos ang paggawa sa nasabing proyekto dahil sa biglaang obligasyon sa ibang bansa, hindi ito naging hadlang upang muling magbukas ang mas malalaking pintuan sa kanyang karera. Dahil sa kanyang taglay na alindog at talento, mabilis siyang nakilala bilang isa sa mga sikat na sexy star ng kanyang henerasyon. Gayunpaman, gumawa siya ng isang matalinong desisyon na tanggihan ang mga sumunod na alok na may ganitong tema upang maiwasan ang pagiging typecast, at dito nagsimula ang kanyang matagumpay na transisyon patungo sa komedya. Sa gitna ng kanyang mabilis na pag-angat sa karera, hinarap din niya mga usapin na naging bahagi ng kanyang buhay sa ilalim ng publisidad. Isa sa mga madalas pag-usapan noon ay ang kanyang intriga ukol sa pakikipag-away sa mga kasamahan sa industriya. Tulad ng lumabas ng mga ulat ukol sa hindi pagkakaunawaan nila ng aktres na si Ara Mina sa taping ng Bubble Gang dahil sa isang usaping may kinalaman sa personal na buhay. Bukod dito, ang kanyang mahabang relasyon sa kanyang non-showbiz partner na umabot na sa mahigit 22 taon ay naging paksa ng diskusyon dahil sa kanilang desisyon na huwag magpakasal. Sa kanyang mga pahayag sa programang Fast Talk with Boy Abunda, ipinaliwanag niya na ang kasal ay hindi na kinakailangan upang mapanatiling matatag at solid ang kanilang pagsasama. Ang mga ganitong desisyon ay nagpakita ng kanyang modernong pananaw sa buhay, bagamat patuloy itong nakakakuha ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tradisyonal na manonood. Ang pinakamatinding pagsubok na nagdulot ng pansamantalang pagkawala ni Maureen Larrazabal sa industriya ay ang kanyang karanasan sa pagkabulag na tumagal ng 2 taon. Ang insidenteng ito ay nagsimula nang siya ay nasa Hong Kong at aksidenteng nakatulog ng hindi tinatanggal ang kanyang mga contact lens. Dahil sa kawalan ng basang likido o drops, tumigas ang contact lens sa kanyang mga mata at sa kanyang pagsubok na tanggalin ito, nasugatan o naslit open niya ang kanyang kornea. Ang sugat na ito ay pinasukan ng isang mapanganib na bakterya na tinatawag na Pseudomonas aeruginosa. Ang bakteryang ito ay may kakayahang tunawin ang tissue ng mata sa loob lamang ng 24 oras. Dahil sa tindi ng impeksyon ay dinudulot nito. Sa loob ng napakaikling panahon, nawalan ng paningin ang aktres na naging sanhi ng malaking takot at trauma sa kanyang buhay. Dahil sa malalang kondisyon ng kanyang mga mata, kailangan niyang huminto sa lahat ng kanyang mga trabaho sa telebisyon at pelikula. Ang 2 taon ng kadiliman ay naging isang madilim na yugto kung saan nakaranas siya ng matinding depresyon at pagsubok sa kanyang pananampalataya. Hindi siya agad nakabalik sa Pilipinas para sa operasyon, ngunit nang siya ay makauwi, sumailalim siya sa isang masusing pagsusuri at corneal transplant sa Makati Medical Center. Ang matagumpay na operasyon ay naisakatuparan sa tulong ng isang anonymous corneal transplant donor na nagkaloob ng tissue upang muling maibalik ang kanyang paningin. Lubos ang pasasalamat ng aktres sa doktor na nanguna sa kanyang operasyon at sa pamilya ng donor na naging instrumento upang matapos ang kanyang 2 taon ng pagkabulag. Ang karanasang ito ang tunay na dahilan kung bakit bigla siyang nawala sa rurok ng kanyang katanyagan, isang medical na krisis na itinago niya sa publiko sa loob ng mahabang panahon. Matapos ang matagumpay na transplant at ang mahabang panahon ng pagpapagaling, unti-unting bumalik ang normal na paningin ni Maureen Larrazabal.
na nagbigay daan upang muli siyang pumasok sa mundo ng showbiz. Noong taong 2013, opisyal siyang naging bahagi ng pamilya ng GMA Network, kung saan naging regular na miyembro siya ng sikat na gag show na Bubble Gang at ginampanan ang karakter na Mara sa sitcom na Pepito Manaloto. Ang kanyang pagbabalik ay patunay ng kanyang hindi matitinig na dedikasyon sa sining ng pagpapatawa. Noong taong 2020, hinarap muli niya ang isa pang hamon sa kalusugan na magpositibo siya sa sakit ng COVID-19 na naging dahilan upang magkulong siya sa kanyang kwarto sa loob ng 2 linggo habang nagpapagaling. Sa kabila ng mga ito, nanatili siyang matatag at agad ding nagnegatibo sa mga sumunod na pagsusuri, kaya pinayagan siyang magpatuloy sa kanyang mga taping para sa telebisyon. Sa mga pinakahuling balita ngayong taon na 2026, si Maureen Larrazabal ay nananatiling aktibo at produktibo sa kanyang karera at personal na buhay. Patuloy siyang nakikita sa mga espesyal na pagtatanghal sa telebisyon, kabilang ang kanyang paglahok sa pagdiriwang na ika-30 anibersaryo ng Bubble Gang na nagtampok ng mga espesyal na yugto. Bukod dito, aktibo rin siya sa pagganap sa mga serye ng GMA Afternoon Prime tulad ng My Father's Wife, kung saan binibigyang buhay niya ang karakter na Susan. Ang kanyang pagganap sa mga seryeng drama at komedya ay nagpapakita na ang kanyang kakayahan bilang isang artista ay hindi kumupas, kundi lalo pang yumaman dahil sa kanyang personal na karanasan sa buhay. Ang mga manonood ay patuloy na humahanga sa kanyang pagiging profesional at sa kanyang enerhiya sa tuwing siya ay humaharap sa kamera. Bukod sa kanyang mga tungkulin sa harap ng kamera, abala rin si Maureen sa mga gawaing pangkalusugan at palakasan. Sa kasalukuyan, marami sa kanyang mga oras sa labas ng showbiz ang inilalaan niya sa paglalaro ng pickleball, isang laro na kinahihiligan niya kasama ang kanyang mga kaibigan, partikular sa mga sikat na destinasyon tulad ng Boracay. Ang kanyang mga social media account, lalo ng kanyang Instagram at Facebook page, ay puno ng mga larawan at video ng kanyang mga aktibidad na nagpapakita ng kanyang malusog na pamumuhay at pagpapanatili ng kabataan. Kasalukuyan siyang naninirahan sa Maynila upang mas madaling madaluhan ang kanyang mga commitments sa taping, habang pinapanatili ang balanse sa pagitan ng kanyang trabaho at ng kanyang mahabang relasyon sa kanyang katuwang sa buhay. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa marami na nagpapakita na ang bawat pagsubok ay may katapat na bagong simula. Sa kanyang patuloy na pananatili sa industriya ng libangan ngayong 2026, pinatutunayan niya na ang tunay na ningning ng isang bituin ay hindi lamang nakikita sa ganda ng mukha, kundi sa ilalim ng katatagan ng kalooban sa harap ng mga bagyo ng buhay. Nananatili siyang isang mahalagang haligi ng komedya sa bansa, isang inspirasyon sa mga nagnanais magtagumpay at isang patunay na ang muling pagbangon ay laging posible.